cannot fly without his helicopter, but a true treasure hunter can hunt without his metal detector, only by the use of his knowledge and prowess in decoding treasure codes inside. Magandang buhay mga katiyats! Welcome back sa ating channel para sa ilang minutong treasure marker analysis. Kumusta ang lahat? Sana ay nasa mabuting kalagayan tayo, lalo na ang ating mga kapatid yan sa abroad. Let us pray for the world peace. At bago tayo magpatuloy sa mga bago pa lamang ngayon nakapagbukas ng aking channel, huwag kalimutan i-subscribe ito para palagi kayong updated, at sa aking mga avid followers, of course. Shout out muna tayo. Alright, shout out tayo kina Intensity, Hyacinth Ocfimia, Raycon Bactol, kay Alberto Akak, Freddy Soriano, Jovan Lorijo, Cirilo Jaom, Bonifacio Ariula, Kawan Heart TV. Shout out din kay Rod Cardona, kay Robert Cabonilas, Dennis Davin, kay Raul Trangia, Arnie Lapor, Glenn Mario, Angkol Makasi Vlog, Desiderio Lamsin, Rico Mausisa, kay user GQ3, Shime Morillo, Ray Panes, and lastly shout out kina Alex Parula, Kawan Heart TV, John Tox, LJB Misor, user CE5, at kay Tating Nali Mansalay. At sa mga hindi nabanggit ng mga pangalan, shout out sa lahat tayo ngayon. Patuloy sa ating analysis. Okay, narito ang video ni Katiats. Atin muna panoorin ang kabuuan ng lahat ng kanyang video bago tayo magpatuloy sa ating analysis. Malaking heart na nakabaliktad. Bato, tatlong malalaking bato. Triangle. Triangle yan. Sige, sabi ko sa'yo, Sherby. B. Kaya yan o. Ayan. Kaya yung mga yan. Ito. Left foot marker. May butas. May heart din ah.
Heart. Daming butas. Hole. Dami oh, tungka. Tungkaan yan. Butas lahat yan. Kagusto sir. Ito yung sinasabi ko sa'yo. Ayan. Ano kung butas na peno. Ayan. Tapos ito yung malaking kwan. Then yung na may dot. Tapos ayun yung kwan, yung malaking bato na yun, ay malaking adobe na napasakan ng maraming bato. Siguro mga nasa 9 to 10 meters. Ito sinusubukan namin tanggalin. Ayun yung C, yung may sign na C. Ito yung bato, yung adobe na pinasakan ng mga bato. Yan. Akin yan. Tapos yun bato, nakapoint siya dito. Ito dalawang malaking bato magkadikit parang pintuan. Heart yan, heart. Screen text. Sobrang detalye yung pagkakagawa niya. Okay mga katiats, ito yung mga pictures ni katiats na magaganda ang mga kahulugan nito. Okay, ang isang ito ay merong, ito yung ano to, half head arrow, parang number 7, pero ito ay isang arrow. Mamaya atin tatalagayan ang mga kahulugan yan. Atin muna tingnan ang iba pa. Ito ay letter C or the horseshoe. Pero hindi tayo tiyak kung yan ay man-made or nature. Ito naman ay kakaiba nga ang itsura nito, parang may ilong at merong bibig at merong triangle, pero pwedeng nature pattern ito. Pero atin ito i-analyze mamaya. Ito ang talagang man-made. Ito. Hindi ito gawa ng nature. Yan ay sadyang ginawa.
Kaya yan ay meron talagang kahulugan ng isang yan. Okay, so umpisahan na natin dito mga katiyats ang ating partial analysis. Ito yung nakita ni katiyats sa tabing creek or ilog ba yun? Okay, at ito makikita pa natin ang tubig. Kaya kapag ganito, ang isang ito ay nabubuo ito o naging bato sa tagal ng panahon sa gilid ng rivers or creek ay mayroong mga ganitong klaseng bato na mayroong nakapalaman din na mga bato. Kasi itong portion dito, ito, yan ay talagang lupa lang yan. And then tumigas yan sa tagal ng panahon at ang mga bato na nasa kanya noong lupa pa siya ay ito na ngayon parang nasemento na siya. Kaya yan ang umpisa kung bakit merong mga nakasalansan o nakapalaman na mga bato sa loob nitong parang bato pero ito'y lupa noon. Yan ay thousands of years nang mapurma ang ganyan. At napupurma lang yan kapag nasa tabing ilog o tabing creek. Okay, kasi yan ay dinaanan ng tubig palagi kaya nagkaroon ng reaksyon ang lupa, tubig, and then parang tumigas o nagiging simento siya. At kasamang na simento sa loob itong mga bato. Kaya para sa akin, ito yung natural lamang to na patterns or signs. Pero kung talagang meron kayong naramdaman na kakaiba, ay pwede niyong biyakin yan. Hindi ito ganong matigas na bato, butasin nyo lang yan ng inyong silisil at tingnan kung anong laman sa loob. Huwag nyo nang biyakin kasi malaking trabaho. Butasin nyo lang. Itsisil nyo mga katiyats. Okay, dito. Ito'y talagang man-made na ito. Hindi ito kayang gawin ng nature. Okay. Para siyang sombrero ni Jose Rizal. Para din siya yung tatalian ng barko sa pier, di ba? Pero ang isang ito, ang kahulugan pa rin yan ay treasure under. Kasi bilog siya, bilog lahat yan. Wala siyang pointed corners na magtuturo ng direksyon. Kaya ang direksyon nito ay wala nang ibang puntahan kundi ang baba. Kaya kung saan nyo man nakuha ito, kung sa ilalim man ng inyong hukay kasi maliit lang yan, kita natin pwedeng buhatin yan ng tao. Sa palagay ko ito'y galing sa loob ng hukay. Okay, kaya hanapin nyo ang hukay nyo kung nasaan yon at kung saan to nakuha, anong level man ay ipagpatuloy nyo pa kahit 2 meters na dagdag na lalim. Okay, pero kung ito'y naka-attach sa malaking bato sa lupa at hindi yan nabubuhat, so ang ibig sabihin dyan lang kayo maghukay talaga. Dito lang kung saan nakalagay, dyan lang maghukay kapag malaking bato yan sa ilalim ng lupa. Okay, patuloy tayo. Ito naman parang si Pinocchio ito, ang taas ng ilong, merong bibig pero wala siyang mata. Pero ito'y nature pattern pa rin mga katiyas. Nakita natin dinadaanan siya ng tubig kaya nagkaroon ng mga ganito. Ito, mga linya yan. Yan, dinadaanan niya ng tubig. At habang sa pagdaan ng tubig, sa libong taon ay napupurma siya na ganyan. Pero like I said a while ago na kapag may naramdaman talaga kayo na sa puso nyo, ang puso kasi ang sinusunod natin. Itong analysis, galing to sa utak, pero ang puso iba ang naramdaman. Kaya ganun pa rin, ang gawin nyo, pukpukin nyo ang bato na ito ng maso, martilyo, ang buong palibot niya. Kasi wala itong ang treasure sa ganitong basta't gilid ng creek
ay nilalagay yan sa loob ng mga malalaking bato. At kung malaking bato ito ay pwedeng may laman siya sa loob. Kung nakita nyo yung vlog ko noon sa nung isang araw sa The Golden Boy, merong 1 gold bar inside the rock. Kaya tingnan nyo yun, panoorin nyo para meron kayong inspirasyon sa mga bato na ganito na may hugis. Kapag biniyak ay minsan merong laman. Okay, pero pwede rin na pagdaan dito ng hapon ay nakita nila ang ganito na bato na may itsura, may bibig, mayroong ilong, walang mata. Pwede rin na natural marker nila yan. Na sabihin natin ako ang hapon, sa isip ko magandang marker ito, madaling matandaan sa pagbalik ko. Kahit 10 taon ako babalik, matandaan ko talaga yan na itsura na bato. Kaya ang ginagawa at sinisisil yan sa likod o sa gilid kung saan mayroong butas. Palakihin nila yung butas para doon ilagay yung 1 bar or 2 bars of gold. At kung talagang nagmadali sila, doon sa puwitan ng bato. Kung narito yung puwitan portion ng puwit niya, ay diyan maghukay ng 2 meters. Ang hapon karamihan kapag nagmadali, 2 meters lang ang kanilang paghukay. Okay, so patuloy tayo. Ito naman yung letter C. Ang letter C ay magandang yan, marker for treasures. Kaya lang ito ay wala akong nakitang tool mark. Parang nabiyak lang yung ibabaw nito, natanggal. And then natanggal na yun, yung bato dito sa ibabaw. Ayan, klarong-klaro pa na parang bago pa siya. So nabiyak, ngayon nagpurma siya ng C accidentally. Kaya merong ganyan na nakita natin. Pero ganun pa man, kung talagang hukayin nyo to, ang direksyon ng inyong hukay ay dito. Okay, at ang layo niyan 4 to 5 meters. Kung totoong letters yan. Okay, minsan kung may dot yan sa kanyang diyan, walang dot eh. Kung may dot, dito lang mismo sa gilid ng bato. Kaya wala siyang dot, kaya medyo malayo-layo. Okay, puntahan natin ang iba pa. Okay, dito na tayo. Ito ang legit marker. Saan bang naka-legit dito? Ito yung half arrow na gaganyan, mahaba yan. Nasa Yamashita Treasure Code books yan, nagaganyan yan. Karamihan sa nakuha nito ay 4 meters distance. Pero lagyan natin ng allowance ay pwedeng 4 to 5. Pero mas maganda, sukatin nyo ang haba nito sa inches. Ngayon kung yan ay 7 inches, kasi itong dahon, ito ay 3 inches to itong dahon. So ilagay natin dyan, parang 7 meters nga yan. 7 inches to 7 meters. Ngayon ang distansya niyan ay dalawahan, ito ang turo nito. Pwedeng ito ang susundan natin. Yan. In 4 up to 7. Estimate ko lang yan. Ang 7, nakuha natin yun sa haba ng arrow. Ang 4 ay standard niya yan na distance. Ngayon, pangalawang point nito ay hindi doon. Ang pangalawa ay ang mahaba na parte papuntang harapan niya. So yan ay sabihin natin south. Ganun pa rin na distance, 4 to 7 meters ang gamitin sa harapan niya. Okay, at panghuli, dahil sa magandang hugis niya na bato, yan ang mga sikreto ka-TH. Kapag magandang hugis na bato, pukpukin nyo talaga. Kasi merong, sabi ko na kanina, mga treasure enclosed inside the rock. Ay nakalagay. Kung napanood nyo yung video ko na 1 bar enclosed in the rock sa Golden Boy. Okay. Pero hindi ako ang nakakuha noon. Yun ay nakuha ng mga ibang treasure hunters. Okay, so yun lang ang aking paraan mga ka-TH. So pukpukin nyo ang palibot ng maso, yan ang huling
ang palibot ng bato, ng maso, yan ang huling paraan. At kapag tutunog siya na parang hollow, ang tunog, yan na ang tirahin nyo. Merong laman yan. Ito dito, ito yung pointer. Okay, so kung napansin nyo, itong mahabang ano dito ng arrow, line ay pareho sila ng turo. Ayan, no? Pareho. So, malaking possibility na narito sa mahaba na arrow. Kaya 4 to 7 meters. Pwedeng dalawang tisdig, mga katiyats. Okay, patuloy tayo. Ito naman, kung man-made ito, merong item diyan. Automatic to 5 meters distance. Okay, ito yung kanyang pinaka-reference at ito yung item na tinuturo niya papunta doon. So dito ang direksyon papuntain. 5 meters, testig kayo doon sa unahan, mga katihets. Testig ang lalim 2 to 3 meters. At kapag mayroong makitang mga man-made na bagay sa hukay nyo, patuloy nyo na hanggang 7 meters lang. Huwag na kayong lumagpas sa 7. Ito maganda. Footmark. Mayroong 3 item na tinuturo. So malapit sa bato na yan, mayroong 3 item. So ang pagkuha niyan ay kunin lang gitna ng paa and then iganyan yung mga katihets. Lagyan nyo ng linsa or nylon para maka-straight kayo ng direksyon. Okay, ang mga layo niyan ay 4 to ang mga paa, karamihan ng paa na distansya ay nag-umpisa yan sa 5, 7 at pinakamalayo ng 9. Okay, kasi ang karamihan ng paa ay sa maliit na mga tao, merong 5 inch na paa, merong 7, and then pinakamalaki na paa ng mga Hapon noon ay 9 lang kasi maliliit sila. Noong unang panahon, hindi malalaki ang Hapon. Ngayon lang sila lumaki. Siguro sa sa pagkain. Okay, so halimbawa niyan, ito yung drawing natin. Halimbawa, ito yung bato na mayroong tatak diyan at ito yung lupa. So, 3 yan, nakabaon. Yan, nagaganyan yan. So, ganyan ang paghanap nyo mga katihets. Hukay dito, at hukay dito. Hukay dito. Ang distansya, sabi ko na kanina, unahin nyo ang 5. So, hukay kayo dyan ng 5 sa maliit. 5 muna sa malapit tayo. 5 din dito. Meters. At 5 din dito. Ngayon kung wala, dyan na tayo gagawa ng adjustment. Pangalawang hukay ay 7 at 9 meters. Yan. Kung wala sa 5 na distance, ay sa 7 at 9. So ang 7 at 9, pagsamahin lang yan, malaking hukay. At kapag yun lang, kapag merong makitang signs na maganda sa hukay, mga helmet ng Hapon, samurai ng Hapon, mga jars ng Hapon, botilya ng Hapon, pwede na kayong magpatuloy sa paghukay niyan. At maganda ito sa mga footmark. Ang nakukuha diyan na lalim ay hanggang 7 meters lang sa mga footmark. Kaya ito yung mga giveaway, mababaw lang at may chance na makuha. Okay, last, ito ang panghuli natin. Ano bang nakita nyo dyan mga katihets? Pwedeng itong dito, ito yung natural, ito walang tool mark, hindi gawa ng chisel. Pero itong isa malalim to, pwedeng ginawa yan. Okay, so ang triangle ay komplikadong marker yan, hindi yan accurate na formula ang triangle. Palipat-lipat siya, bago-bago. Ang triangle ay hanapin mo ang mga batong malaki diyan. So isa na ito. Sa isa sa mga bato,
Tatlong bato yan, kaya triangle. Ito yung mga direksyon niya. Doon. So hanapin nyo diyan ang mga direksyon, ang mga batong malaki. At doon magukay sa gilid ng bato. Kaya pagdating doon, kailangan meron kayong detectors or kahit mga dowsing lang. Kasi yung malaking bato, hindi mo alam kung saan hukayin. Dito ba? Dito, apat kasi yan na direksyon. North, South, West, and East. Kapag meron kayong dowsing or kahit zap wand or aurameter or pendulum, or kung meron kayong mga gadget na electronics, i-detect nyo lang ang palibot ng mga bato na tinuturo nitong triangle. Saan yung malaking detection, malakas, doon kayo magukay. So yan ang pag-pinpoint. Dito, kung saan nating titingnan ay ito na direksyon ang binigay nyo. So sa unahan yan, sa unahan ito na direksyon. Okay, hindi yan lalayo sa bato kasi ang triangle ay gilid ng bato. Karamihan yan under the rock, pero meron ding triangle na inside the rock. Sa treasure code books, ang triangle ay nagsabi na merong isang treasure sa tatlong triangulated rocks. So ganyan ang posisyon. So diyan kayo mahirapan saan sa tatlong bato. Okay, pero merong isa daw, sabi sa sa code. Kaya kung ito ang minarkahan na bato, pwedeng sa harapan niya doon hanapin ang bato kung saan nakaharap ito. Pero kung walang malaking bato na makikita at siya lang nag-isa, so nasa kanya ang item. So ganun pa rin, dahil may itsura siya at mabilog, huling resort ay martilyo pa rin. Martilyohin ang kabuuan ng bato. At kapag tutunog siya na hollow, jackpot na yan mga katiets. Okay, so yan lang ang aking pag-analyze sa inyong mga pictures na natagpuan nyo dyan sa gilid ng creek. At ang advice ko ay wag na kayong magukay kapag malapit sa creek kasi water trap na yan. Kaya ang tingnan ay ang mga bato. Pukpukin at kapag tutunog, tsaka nyo butasin ng bato. Or kung ang portion ng mga bato ay walang tubig, pwede kayong magukay doon ng tisdig na lalim 2 to 3 meters. Ako'y magpaalam na hanggang sa muli dito lamang sa The Surigao Sun Channel. God bless you all at ingat kayong lahat.